Look who I found. Lira, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Pero maabutan pa natin. Umuulan naman eh. Siguradong babagal ang kilos nun. Dapat. Hindi bagay sa kanyang ganitong panahon. Baka may mangyari sa kanya. Ma'am Roxanne, para ako kasing pamilyar sa akin ang closet na to. Paano mo nahanap ang mga ito? Basta parang naalala ko lang ho. Mr. Saavedra, bakit po kayo napatawag? Papaalam ko lang sa'yo na nandito sa bahay namin yung anak mo. Ano yan, Dad? Nandito si Lyra? Dahil sa'yo, nagiging masaya ako. Kahit pa paano. Mom? Vanessa, kakilala mo na si Yeah, I know Lyra. Ikaw, hinira mo na yung puso ng kapatid ko. Pati ba naman mami ko kukunin mo? Hindi ka nga dito. Vanessa! Bakit mo tinulak si Lira? Alam mo, kaka-opera pa Wala lang akong niya. pakialam! She's taking you away from me! Anong ginagawa mo dito? Malis ka nga dito! Stop it! Sumusobra ka na, ha? Bakit ako pinapagalitan mo? I'm your daughter, man, not her. Abusada yan, Roxanne! Ano nangyayari dito? Ha? Vanessa! 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 Sino kausap mo? Auntie, alam niyo ba kung nasa si Lira? Nandun siya sa bahay nila, Roxanne. Kila Roxanne? Anong ginagawa niyo doon? Saka bakit naman siya pumunta doon? Mars, hindi ko alam. Huwag mo na akong tanungin ngayon. Sinabi ni Mr. Saavedra kung saan yung address nila. Sa New Manila daw. Halika na, Dennis. Puntahan na natin si Lyra. Kailangan sunduin na natin siya. Kailangan iuwi ko na siya. Tara. Ate, alam mo ba kung anong nangyari kay Vanessa? Bakit daw siya hinimatay? Lira, huwag mo na siyang alalahanin. Nag-blackout siya, dala ng kalasingan. Pero inaasikaso na siya ng daddy niya ngayon. Ganun po ba? Sige ho. Uuwi na rin ho ako. Lira, pasensya ka na sa asal ng anak ko kanina. Nahihiya ako sa ginawa niya sa'yo. Pero I assure you, mabait si Vanessa. Nakainom lang talaga siya. Alam ko naman pong mabait si Vanessa. Nagkakilala na ho kami. Dinalaw niya po ako noon sa ospital. Kaya lang ho, ang hindi ko lang ho maintindihan kung bakit parang nagsiselo siya sa akin. Vanessa? Nak, hindi ka naman namin pinagbabawalang uminom eh. Pero wag mo naman sanang sagarin. Babae ka pa naman. Nasaan si Mami? Diba dapat siya nagsasabi sa akin yan? Nandito siya kanina. Pero bumaba na. Para puntahan si Lyra. Vanessa. Hindi ko na kasi naiintindihan eh. Bakit ganun? Mas kinakamera mo si Lyra kaysa sa akin. Anak, Hindi niya naman kaano-ano yun. Ano ba ako dito? Wala lang. anak. Hindi naman niya kinakampihan eh. Alam mo, ikaw nga itong nagkamali eh. Hindi mo dapat sinaktan si Lyra. Hindi mo nakita yung nakita ko, Dad. Pasok ko magkayakap sila.
I felt so jealous. Akala ko ba, hindi ka dapat magsiselos doon. Dahil ikaw na rin ang may sabi na hindi naman sila magkaano-ano eh. Oh, Nakailira yung puso ni Angeline, Dad. Yung puso ng paborito niyang anak. Alam ko, Dad, at ramdam na ramdam ko. Kahit anong gawin ko, mas mahal niya pa rin si Angeline sa akin. Kaya ako nagsiselos, Dad. Tana. Em. Ito na kaya? Parang, May guard, oh. oo Mars, hindi naman halatang mayaman sila, no? Kita mo, oh. May sariling pag-guard, oh. Sobrang pinagseselosa ni Vanessa si Angeline. Kaya siya siguro nagalit sa'yo. Dahil alam niyang nasa iyo ang puso ng anak ko. At nakita niyang niyayakap kita kanina. I'm really sorry for that. Naku, Ma'am Roxanne, wag ho kayong humingi ng dispensa sa akin. Eh, sa totoo nga ako ho dapat yung humingi ng sorry sa inyo eh. Kasi nakagulo ako sa inyo ni Vanessa. Hindi kasi alam ni Vanessa ang nararamdaman ko para sa iyo. Ano po bang nararamdaman niyo tungkol sa akin? This may sound weird. Pero nung nakilala kita after the heart transplant, parang naging si Angeline ka sa mata at puso ko. Parang hindi ako nawala ng anak dahil naaalala ko si Angeline sa'yo. Bossing, ito ba yung sa Avedra Residence? Kayo ba si Miss Senny Banaan? Ako si Senny. Naibili na po kayo ni Sir Leo. Tuloy po kayo. Nasa loob po yung anak niyo. Pasok po. Salamat. Pasok po. Sige. Pasok. Salamat. Ma'am Roxanne, miss na miss niyo na po talaga si Angeline. Nalulungkot ho ako para sa kanya, sa nangyari sa kanya. Kaya, kung mahagaan po sa loob ninyo, okay lang ho sa akin na isipin niyo na ako si Angeline. Dahil hanggang ngayon, Ma'am Roxanne, utang ko sa inyong dalawa ang bawat hininga ko. Good evening ho, ma'am. Roxanne, magandang gabi. Sinusundo ko lang ang anak ko. Lira, Nay, ano kong ginagawa niyo dito? sinusundo kita. Halika na, umuwi na tayo. Pero paano niyo nalaman na nandito ako? Rita, tinawagan ko si Senny. Halika na, anak. I'm sorry kung ano man ang ikinasasama ng loob mo. Pagpasensyahan mo na ako. Halika na. Halika na, anak. I'm sorry. Uwi na tayo. Uwi na tayo, ha? Halika na, paalam ka na.
Maraming salamat, Mr. Saavedra. Roxanne, salamat. Friends? Makaka-recover ka rin, anak. Makalimutan mo yun siya. Good night. Salamat po ulit, Mr. Saavedra. Walang anuman. Roxanne. Have a nice evening. Paano mo nalaman ang number ni Zenny? Ha? Binuksan ko yung bag niya. Kinuha ko yung cellphone. Nakita ko doon yung number ni Zenny. Hindi mo na dapat ginawa yon. Plano ko namang ihatid si Lira mamaya eh. Alam mo, Han, tama lang yun na tinawagan ko si Zenny. Siya naman may tungkulin na sunduin yung anak niya. Oh, bakit bigla kang natahimik? Aaminin ko sa'yo. Nagselos ako kanina nung nakita kong niyakap ni Zenny si Lira. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, Han, hindi ko naman inaalis sa'yo na magmalasakit ka kay Lira. Pero sana, huwag mo rin kakalimutan na hindi naman siya si Angeline. Hindi naman siya yung anak mo eh. Anak siya ni Zenny, hindi mo siya anak, kaya wala kang karapatang magselos. Kung ano man yung atensyon na gusto mo ibigay kay Lira, bakit hindi mo na lang ibigay sa anak natin? Alam mo, aminado na nga yung bata eh, na nagsiselo siya kay Lira. Kaya yung atensyon na binubuhos mo doon, buhos mo na lang sa anak natin dahil di naman natin kaano-ano yan si Lira eh. Anak, inom ka muna ng gamot. Galit ka pa ba sa akin? Nagtampo lang po ako sa inyo, Nay. Pero wala na po yun. Nay, sorry kung nasagot ko kayo, at pinag-alala ko kayo. Pagpasensyahan mo na rin ako, anak, ha? Kasi nabigla lang din ako. Pangako,
hindi na kita sasaktan ulit. Mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Tandaan mo lagi. Mahal ka ng nanay. Bakit anak? Wala ho. Sorry, Nay. Pasensya na ho. Sige. Oo, Dennis. Okay na kami ni Inay. Bakit parang hindi ka sigurado? Okay na ba talaga kayo o may problema pa? Dennis, mahal ko si Inay. Pero, bakit nung niyakap niya ako, parang iba? Mas iba sa yakap sa akin ni Ma'am Roxanne kanina. What do you mean iba? Nahihiya man akong aminin sa'yo to, Dennis, ah. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ganun yung pakiramdam ko, eh. Pero kasi, nung niyakap ako ni Ma'am Roxanne, mas natuwa ako. Mas naging masaya ako kaysa nung niyakap ako ni Inay. Lira, naririnig ko ba sinasabi mo? Anong gusto mong palabasin? Mas gusto mo yakap ng ibang tao kaysa sa nanay mo? Dennis, kaya nga naiinis ako sa sarili ko, eh. Alam kong mali yun. Pero hindi ko naman alam kung bakit ganun. Eh, ako nga nagigilting ako kay Inay, eh. Alam mo, yung nararamdaman mo na yan, wala yan eh. Wala yan, awa lang yan. Yung nararamdaman mo dahil sa yakap ng mamloksan na yan. Hindi pwedeng mas gusto mong yakap niya dahil hindi naman yung nanay mo eh. Ibang tao yun. Vanessa, I'm sorry kung nasaktan kita last night. I hope kalimutan na natin na nangyari. Sorry din, Ma. Hindi ko naman sinasadya, nalasing lang po ako gabi. Ayoko magalit o magselos ka kay Lira. Dahil ikaw pa rin ang anak ko kahit anong mangyari. Malapit lang talaga ang loob ko sa kanya dahil naaalala ko sa kanyang kapatid mo. I understand, Ma. Hindi naman po ako galit kay Lira eh. Talagang lasing na lasing lang ako kagabi. At tama po kayo, talagang madaling makagaanan ng loob si Lira. Lalo na ngayon na may parte ni Angeline na nasa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Yun ang dahilan kaya magaan ang loob ko sa kanya. Dahil nasa kanya ang puso ng kapatid mo.
And I'm glad you understand that. Ano? Tinulak ka? Hindi man lang ba naisip ng babaeng yun na pwedeng bumukay ang tahi sa dibdib mo? At lumuha ang puso mong bago? Ninang, ang OA naman nun. Hindi. Yung Vanessa yung OA. Yung reaksyon niya ang OA. Abay, parang bata na inagawa ng lollipop. Manulak bagan. Ninang, hindi ko naman siya masisisi kasi lasing siya kagabi. Saka iniisip niya na inaagaw ko sa kanya si Ma'am Roxanne. Ayun, nagseselos yun. Talaga? Talagang nagsaselo si Vanessa. Kaya anak, huwag ka na makikipagkita kay Roxanne. Nay, Ayoko nang lalong magselos pa sa'yo si Vanessa. Kaya sundin mo na lang ako. Iiwasan mo na si Roxanne. Huwag ka nang lalapit sa kanya. At simula sa araw na ito, hindi ka na makikipagkita sa kanya. Maliwanag ba yan? Kain na, Mas. Eto, masarap ang pagkakaluto ko dyan. Ay, oo, paborito mo yan. Salamat. Oh, adobo! Ay, talaga hinanda ko yan. At kung nilagyan ko pa ng atay yan, may atay yan ngayon. Oh, natawagan mo na ba si Bugoy? Ay, oo. Parating na yun na i-text ko na. Ay, sandali lang. Ikaw may pagka-OA ka rin, ha? Naikwento lang ng anak mo sa'yo na nagsiselos sa kanya yung Vanessa. Ayaw mo na siya makapagkita kay Roxanne. Anong masama doon? Dapat lang naman naiwasan yung babaeng yun eh. Ano ka ba? Alam mo namang malaki ang utang na loob doon kay Roxanne. Ayoko nang makikipagkita pa si Lira sa kanya dahil naiinis ako sa kanya. Inaagaw niya ang anak ko. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong inaagaw? Narinig ko yung usapan ni Lira at ni Dennis kagabi. At narinig ko na sinabi ni Lira na masaya siya sa mga yakap ni Roxanne. Masakit yun para sa akin. Ayun, nagseselos. Kahit na ano pang itawag mo doon, Mare. Basta ayoko nang makipaglapit pa si Lira kay Roxanne. Hindi na sila dapat na magkita pa. Ito na ang tricycle ko. Dalian mo, Bugoy! Isang araw ho, Tay Senny. Tagal mo naman dumating? Traffic ko eh. Kumuha ka siguro ng ibang customer. Hindi naman, Selosa no? yan, mag-ingat ka. Opo. I'm so sorry. Time of death, 10:21 a.m. Hi, anak. Kumusta ka na? hello, Nay. Napatawag ko kayo. Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Kamusta ang pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdaman na masama? Yung tahi mo, yung puso mo, kamusta? Kamusta ang pakiramdam mo?
Nay, okay lang ako. Wala ho akong nararamdamang masakit sa akin, kaya wag ho kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Mabuti naman. Tao po! Lira? Ma'am Roxanne? Roxanne? Lira, sinabi mo Roxanne, nandiyan ba siya? Ho? Nabanggit mong pangalang Roxanne. Nandiyan na naman ba siya? Wala po. Wala po, Nay. Wala po siya. Ay, Nay, tatawagan ko na lang kayo mamaya. Sige po. Lira, sandali muna. Lira. Puso ko'y narito, naghihintay sa pag-ibig mo. Naisip ko na mag-lunch tayo nila Lira. Nasaan siya? Lira! Ay, naku, ano kasi si Lira na, ano, pinayagan ko kasi silang umalis ni Roxanne. Sabi na nga ba pumunta na naman dito si Roxanne eh. Eh bakit mo pinayagan? Tatanong ko lang po kung nandyan si Lira. Kasi po, nanggaling dito si Ma'am Roxanne kanina at umalis silang dalawa. Eh hanggang ngayon po, wala pa dito at hindi naman po sinasagot ni Lira yung mga tawag ko. Tita, Prince. Ikaw? Posible kaya na dahil nasa akin yung puso ni Angeline, ay maramdaman ko rin yung nararamdaman niya? Anong ginawa mo sa buhok mo? Bakit ka nagpagupit, Lira? Inaagaw niya si Lira sa akin. Inaagaw niya ang anak ko sa akin at hindi ako papayag nun.